Alright, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's ngayon po ay araw po ng Martes, ikalima sa buwan ng Mayo taong 2026 at ito diretso na po tayo sa ating pag-uusapan. Ang nakikita po ninyo sa screen ay ang mga mambabatas na di umano'y tumiwalag bilang co-author laban po sa impeachment kay VP Sara Duterte. Tingnan nyo po yung mga mambabatas na yan. Taga sa inyo po ba yan? Mga wagdu pala itong mga ito. Mga wagdu. At umurong ang mga hiyagba ng mga ito. Ayan mga kababayan. No? Umurong daw ang mga hiyagba ng mga ito. Paano yung babae? Paano yung mga babae? Wala naman tong mga yagba. Ano yung umurong? Ito mga kababayan, sino-sino ba yan? So, sa unang draft kasi mga kababayan, nakasaad ang 43 lawmakers bilang mga may akda na pinangunahan ni Batangas Representative Jerbil Jinky Beatrix Luistro. Subalit, sa sumunod na versyon ay inalis ang pangalan ng 15 mambabatas. O, sino-sino yung mga hindi isinama sa revised draft? Okay, ito mga kababayan, kung taga sa inyo to, alam nyo na. Si Representatives Mauricio G. Dubogan, Jennifer Lagbas, Jose Alvarez, Aniela Bianca D. Tolentino, si Emigdio P. Tanwatco III, Loreto Amante, Emerson D. Pascua, Bia Rodriguez, Chino Miguel Almario. Ba't umatras si Almario? Di ba jowa to ng mga taga Davao to Si Yeb Jenny, Vicente Imano, Arnan C. Panaligan, at Wowo Fortes at Hill Kabarangay Junior Acosta. So sila, hindi, ito pala. So sila po yung mga yung mga hindi sinama sa revised draft. Pero sa kabila ng pag-atras, tumaas naman ang bilang ng mga sumusuporta matapos madagdagan ng 55 na bagong mambabatas sa ikalawang bersyon ng resolusyon. So kung merong umurong ang itlog, meron namang nangitlog. Tama ba? So sino-sino po yung kabilang sa mga 15 bagong mambabatas na sumuporta dyan sa ikalawang bersyon ng resolusyon? Sino-sino sila? Si Representatives King George Leandro Antonio Collantes, Ana York P. Bondoc, Micaela Swansing, Rene Luis ba to? Ma Luis Co, Jose Manuel Tadeo, Chel Jokno, Sara Jane Ilago, Javier Miguel Benitez, at iba pa. Kung nananatili sana yung 15 mambabatas sa original na draft, aabot na sana sa 98 ang kabuuang endorsers o 8 boto na lamang ang kulang upang maabot ang 106 vote threshold na kinakailangan para maipadala sa impeachment para maipadala ang impeachment complaint sa Senado. O gayon pa man, sa sulukuyan 83 endorsers pa lang ang nakapirma. So kinakailangan pa ng 23 boto upang maabot ang constitutional requirement at maitaas ang kaso sa Senado kung saan ito ililitisin bilang impeachment court. Ayan mga kababayan. Ayan po yung mga taga sa inyo ba yan? Taga sa inyo yan alam nyo na. Mag-election na naman sa 2028. Huwag kayo magboboto ng mga wagdu. Yung atras abante. Dapat abante lang na abante. Diba? Wag yung wagdu. Kaya biglang nagbabago isip. Ba't nagbago isip ninyo? Niisip ninyo mananalo Sara Duterte sa 2028? Ano mananalo? Hindi nga makakatakbo. So kasi sabi kasi nila, lalong-lalong na yung fake news peddler na babaeng sinasabi na born again Christian daw siya. Pero taga-suporta ni Kibuloy. O sabi noon ni ano pangalan noon? Si
Si USB, si Miss USB. Sabi niya, kapag bumoto raw pabor sa impeachment ni Sara Duterte, ay blacklisted daw sa INC. Wala pong konfirmasyon sa INC yun ha. Alam niyo naman yung si nagpapanggap na na born again daw pero taga-suporta na Kibuloy. Hindi naman na kinumpirma yan ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo. So, chismis lang yun. Diba? Nananakot yan. So, kapag hindi ka raw, pag ikaw daw ay sumuporta sa impeachment, blacklisted ka sa INC. Ito naman ang sasabihin natin, kapag ikaw ay hindi bumoto o umatras, katulad ng mga ito, sa impeachment complaint lamang kay Sara Duterte, blacklisted kayo sa taong bayan. Anong gusto niya? Ma-blacklist kayo sa iglesia? O iglesia ni Cristo? O ma-blacklisted kayo sa taong bayan? Mas nakakatakot kapag blacklisted kayo sa taong bayan. Mas marami taong bayan kaysa sa iglesia ni Cristo. Di ba? So, yan po. Tandaan yung mga pagbumuka ng mga yan. Tandaan niyo po yung mga pagbumuka ng mga yan. Yan po ang mga umurong, ang mga yagba, ang mga itlog, mga bugok ang itlog. Yung mga babae, hindi ko alam kung ano umurong dyan. Umurong kasi wala na maitlog yung mga yan eh. So yan mga kababayan, yung mga ating mga mambabatas, yung inyong mga mambabatas pala, na bigla pong tumiwalag bilang co-author laban kay BP Sara Duterte. Baka nabigyan ng maleta to. Hindi kaya nabigyan ng maleta to? Okay. At ito namang isang mambabatas na ito. Ito mga kababayan. Ito si Lipiste. Napahiya po diyan po sa sa House of Representatives. Sabi talaga mga kababayan, pinahiya po siya. Kasi gustong umepal. Gusto mag-privilege speech. Yan ang gagawin lang naman niya. Sisiraan niya si Recto. Kung ano-ano pagsasabi. Hindi pinagbigyan. Nagmukhang kawawa mga kababayan itong si Lipiste. Ito, panoorin ninyo yung nangyari dyan sa House of Representatives. Mr. Speaker, I rise on a point of personal collective privilege. The Executive Secretary made statements about me multiple times today. Ayan, nante. Ang sama ng tingin eh. Sama ng tingin. Sino ba to? Sino ba to nandito sa taas? Ayan po siya yung presiding officer. Yan po sa House of Representatives. Ang alam ko kapag binigyan ng authority ng House para maging presiding officer kapag wala si speaker. Di ba? O kaya yung deputy speakers dapat ang pwedeng mo po. Pero pag wala, ayan, yan po ay empleyado po ata ito ng House of Representatives. Congressman ba to? Pasensya na po kayo, hindi ko kilala to eh. Okay. So, nagsasalita si Libiste. Sama ng tingin niya eh. Sama ng tingin niya kay Libiste. Tingnan niyo guys. Tingnan niyo. Mr. Speaker, I rise on a point of personal collective privilege. The Executive Secretary made statements about me multiple times today. Ayun Ang tangal, tinignan niya si Libiste. Ang tangal niya tinignan eh. Session suspended. Biglang sinuspend yung session eh. Kasi magdadakdak na naman yan si Libiste eh. Kung ano na naman sasabihin niya tungkol kay Recto. Alam naman natin, personal interest yun eh. Binabanatan niya si Vilma Santos, binabanatan niya si Recto. Bakit? Kasi alam niyo na, gusto pumeso niya sa Batangas. Nanalo lang congressman eh. Kala mo kaya niya nang ipanalo lahat ng laban. Diba? Di ngayon sinuspend yung session. At pagkatapos, and I would like to respond. Tinanggal na. Tinanggal na yung logo ng ito mga kababayan. Session resume. Mr. Speaker, I rise on a point Session resume. Niresume. Tingnan yung mangyayari. of personal Speaker, I collective move to privilege. suspend session until tomorrow at 3 o'clock in the Mr. afternoon. Speaker, I rise on a point of personal collective privilege. At 3 p.m. Tablado si Libiste mga kababayan eh. Tablado eh. Nagsasalita siya eh. Sinabi, sige, bukas na natin ito ituloy. Suspended until tomorrow. Kasi naman anong oras na Libiste. Tapos magdadadakdak ka dyan.
Sa akin na lang sa'yo. Hindi, ngayon ka magsalita. Kahapon po kasi yun. O ngayon ka magdadakdak. Wala nga siguro pagod na yung mga yan. Tapos ikaw ang gagawin mo lang, babanat ka ng babanat. Wala ka namang basihan. Anak ng teteng, oh. O, nangyari, ayan, oh. Ipahiya ka ngayon. Okay. Tahimik siya, oh. Di wala siya nagawa. Mr. Speaker, I rise on a point of personal collective privilege. 3 o'clock in the Mr. Speaker, afternoon. I rise on a Di ba? Wala siya nagawa. Nagmukha lang tanga. Anak ng teteng, oh. Masyado kasing pa-libiste, eh. Ito yung yung mga nag-iingay. Alam niyo na kasi, may mga balak ito. May mga balak na talagang personal interest tumakbo sa susunod na eleksyon. Kaya kung ano-ano pinaggagawa. Puro na lang kontra. Puro na lang puna. Akala mo naman napakagaling. Tanggalin mo muna yung mga ano mo dyan sa distrito mo. Dahil mga picture dyan, mga anti-EPAL yung ginagawa ninyo. Diba? Against anti-EPAL bill o law. Anak ng teteng, oh. Mambabatas ka, hindi ka sumusunod sa batas. Tapos ngayon, di supal pala siya, mga kababayan. Kawawa naman. Etong silipiste tuloy, eto silibiste. Alright, so, ayan po, mga kababayan. Kwentong mambabatas. Meron talaga mambabatas na mga mga wagdo, no? Umatras ang itlog, eh. Pero din mambabatas na sobrang ingay. Parang si Kong meow-meow kahapon din. Sabi niya, I'm back, nandito na naman tayo sa Crocodile Farm. Walang iya ka, Barsaga. Kaya ka, susunod, ma-expel ka na eh. Ayaw mo tumigil eh. Ayaw mo na lang magtrabaho at magtrabaho ka na lang eh. Hindi yung puro politika pinaggagawa ninyo. Sinasayang nyo lang ang pera ng taong bahay, sayang lang sinisweldo sa inyo. Anak ng teteng kayo. Okay, so yun lang po muna mga kababayan ang ating update. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Ingat po tayong lahat. God bless po.